Kung plano mong bumili ng smartwatch ngayong buwan, teka lang, pakinggan mo muna to. Kasi baka pagkatapos ng video na to, mabago yung isip mo. Yes, yo mga preng, and this is Aulon Smartwatch Mars R3. At sasabihin ko ngayon kung bakit sulit siya at kung bakit hindi mo siya dapat bilhin. Alam nyo naman ako mga preng, every time na tumatakbo ako, ito talaga yung ginagamit ko. Sobrang gamit siya pagdating sa health monitoring. Kasi grabe, lahat ng galaw mo, minomonitor niya. Heart rate, steps, calories, pati yung pagtulog mo. Tsaka pati yung reminders, pag sobrang taas na ng heart rate mo, nagre-remind siya. Pero mga preng, hindi ako makipagplastikan dito. Meron din ako mga napansin na dapat nyong malaman. Unang-una, sulit na sulit talaga siya. Lalo na kung nasa tight budget ka at kung gusto mo magsimula sa running or fitness journey mo. Mga preng, naka-AMOLED display, malinaw kahit tirik yung araw, plus naka-AGPS na siya. So kung beginner ka lang like 3 km run, 5 km run, panalong-panalo talaga to. May reminder siya every 1 km or 2 km na distansya na tinakbo mo. Magko-congratulate siya sa'yo para sa mga daily goals mo. Diba? Galing. Para siyang motivation smartwatch. Tapos mga preng, habang tumatakbo ako, nakakonekta to sa smartphone ko. At meron din akong Bluetooth earphone na ginagamit while running. Sabay music, sabay monitoring, all in one. So habang nagpapa-music ako, nagno-notify siya sa earphone ko na nagko-congratulate or 1 km na yung tinakbo ko or 2 km na yung tinakbo ko at nagre-remind din na yung heart rate ko ay masyado nang mataas at hinaan mo na yung aking takbo. Talagang masasabi mo na ang sarap niyang gamitin. Pero preng, dito tayo sa real talk. Kung gagamitin mo siya for long distance run, like mga 10 kilometers, 15 kilometers, or more, ito yung kailangan mong malaman. Kapag nawala yung GPS signal, hindi na siya mag-a-add ng distance kahit bumalik pa yung GPS signal. Yun yung pinaka nakakadismaya sa akin. Imagine, 5 km akong tumatakbo, tapos suddenly nawala yung GPS signal. Tapos bumalik yung signal, hindi na siya nagre-resume. Parang yung effort mo, hindi na count. At doon ko na-realize na hindi siya ideal for long run session or marathon use. So mga preng, kung casual runner ka lang, gusto mo lang matrack yung daily activity mo, itong Aulon Mars R3 ay sobrang sulit talaga. Pero yung goal mo is yung accurate long distance tracking, mas maganda siguro na mag-invest ka na lang doon sa mga higher end brand na talagang reliable pagdating sa outdoor activities. Hindi naman ibig sabihin na pangit na si Aulon Mars R3. It's just that may limitation lang talaga siya. At the end of the day mga preng, depende pa rin yan sa purpose mo. Kung health monitoring lang yung hanap mo, kung gusto mo ng smartwatch na nagre-remind sa'yo, nagko-congratulate sa every goal mo, plus naka-AMOLED pa, ito na yun. Sulit na sulit talaga. Pero kung pang long run ka at kailangan mo talaga yung mas advanced, doon na talaga tayo sa higher brand. Ako personally, I still use this every jog walk session ko. Kasi kahit may limitation siya, sobrang ganda pa rin niya sa wrist. Responsive, lightweight, at ang tagal talagang malobat. Grabe. 1 week sobra bago siya malobat. Yun yung experience ko. Kasi mapasa hanggang ngayon, hindi ko pa siya na-charge and nasa 50% pa yung battery niya. So kung beginner ka, Mars R3 is definitely worth trying. Pero kung pang pro runner ka, alam mo na, next level na dapat. So yun mga preng, bibilhin mo ba ito o hindi? Comment mo sa ibaba kung team solid ka o team pass muna. And don't forget to share, like, and subscribe. Kasi next time, pag-uusapan na naman natin kung alin sa mga pinaka-the best smartwatch na budget-friendly ang pinaka-accurate talaga. See you next run!